May tanong sa akin. Hi po, Boss Ray. Sana mapansin nyo email ko. Kasi po, yung taga-Bugok na Ola, tumawag sa kapitan ng barangay namin. Sabi daw po, may warrant of arrest ako. Kailangan ko daw magpiyansa ng 2,000 pesos kung ayaw ko pong makulong. Marami din po silang pagbabanta na tinext sa akin tulad po nito. Bago mag 4 PM, bayad na yan. Dahil kung hindi, mamimili ka lang naman. Magbabayad ka o sisiguraduhin ko sa yung itong kahihiyang ibibigay ko sa iyo, hinding-hindi mo makakalimutan at ng pamilya mo. Tandaan mo, nandito yung link ng FB mo, mukha mo na may hawak ng ID at lahat ng contacts mo sa phone. Alright, napakagandang katanungan po nito. Pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko ho muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Ayan, isa na naman hong kawalang yaan, no? Ano na naman to bali pangatlong serye na natin to, yung pananakot ng Ola serye number 3. Okay? Totoo kaya na tumawag nga ba itong abusadong online lending apps na to sa kanilang kapitan? Yun yung sinasabi di po ba? Pero bago natin puntahan yun, no? Kasi anuin muna natin itong pinadalang mensahe. Okay? Kasi sabi dito, pag hindi pa raw nakabayad, no, ng 4 o'clock, mamimili lang daw po sa dalawang bagay. Yung po pag magbabayad siya o sisiguraduhin na yung kahihiyan na ibibigay daw hindi makakalimutan. Nakita niyo po. Yan po yung sinasabi ko sa inyo. No, na yung inyong karakter ang sisirain nitong mga bugok at abusadong online lending apps. O, maliwanag po yan. Sila mismo ang nagmensahe, di po ba? Pagka raw kayo hindi nakabayad, kakaiba daw po, hindi raw makakalimutan nyo at nung pamilya ninyo yung kahihiyang ibibigay nila. So, ibig sabihin, sisirain ho yung inyong pangalan. O, di po ba? Hindi lang ho pangalan ninyo. Siyempre, karamay ho dyan yung pamilya ninyo. Di po ba? O, ano po yung sinabi? Ang sabi, nandito yung link daw nung FB ninyo. Bay, siraulo talaga. Di po ba? Yung FB po, alam ko po, pwede nang ilock yan So, ilock nyo na lang po siguro, no, para hindi mabuksan or hindi ma-access yung inyong FB. Kasi, ang pagkakaalam ko po, pag nilock nyo yung FB, hindi rin makiklik yung yung picture, tsaka yung yung tawag dun, yung profile picture tsaka yung banner ba tawag doon. Hindi ko kasi gulisado, hindi ako mahilig sa ganyan ano po. So i-lock nyo na lang po siya para hindi nila ma-access or hindi nila ma-hack. Ngayon, definitely ho kasi yan, syempre baka nakuha na nila yung mga tawag dito, yung mga friends nyo doon. Ang gagawin yan, itatag kayo o di kaya gagawin kayo ng ng group chat. Yun yung mabigat doon. Wala tayong control doon. Okay, so ang gagawin nyo na lang doon is screenshot nyo yung lahat ng kagaguhan niyang mga yan. Tapos i-report nyo po sa autoridad. Yan dyan po ang SEC, ang NPC, andyan din po ang tawag ito DOJ, PAOK, NBI, tsaka po ang PNP. So, po pwede kayo mag-complain doon, no? Tapos, pinananakot din ho nila sa inyo yung daw inyong picture na may ID ninyo, tapos lahat daw ng contacts nyo sa phone. O, nakita nyo po. Maliwanag po, no, na talagang yung character ninyo ang lang sisirain. Diba? Kagaya yung lagi sinasabi sa inyo, diba? Naalala nyo na kaya nila kinukuha yung inyong mga nasa contact list sa phone book is because ito yung kanilang collateral sa inyo. Pag hindi kayo nakapagbayad sa takdang panahon, ayan, yan ang mga bubuligligin nila. Papahiya kayo dun sa mga nasa phone book po ninyo. Oh, not only that, pati dun sa mga FB friends po ninyo. Po ba? Kaya nga ho hinahack nila yung phone nyo Yan ang gustong gawin yan. Okay, so mapunta ho tayo dun talaga sa topic natin na
Yun hong ano, yung tumawag daw sa kapitan. Okay. Kasi ang sabi nyo, tumawag sa kapitan ng barangay namin. Sabi daw po, may warrant of arrest ako. Kailangan ko daw magpiyansa ng 2,000 pesos kung ayaw ko daw makulong. Okay. Ang malaking question mark ko kasi sa akin, kung ang kwento ng kapitan ninyo is tinawagan sila ng OLA, no? Kasi kapitan siya, dapat alam niya ho kahit papaano yung batas na hindi po pwede itatawag yan na may warrant eh. Di ba? Kasi pagka may warrant, binubulaga yan. Di po ba? Hindi ko ho kasi kumbaga hindi ko makuha yung logic o hindi ko maintindihan kung yung kapitan ba nagkwento sa inyo o sinabihan lang kayo ng OLA. Pero kasi base dito sa sa pinadala niyo mensahe, tumawag sa kapitan ng barangay namin. Sabi daw po may warrant of arrest ako. So ibig sabihin yung kapitan ang nagsabi sa inyo. Kasi kung ako kapitan ho, no, dapat alam ko kahit paano yung batas na hindi po pwedeng sabihin lang yung may warrant, tatawag, may warrant yan. Di ba? Kasi the fact na warrant of arrest yan, no, dapat ang pagsiserve niyan discreet. Di po ba? Kasi pag nalaman niya may warrant of arrest yan, magtatago yan. Di po ba? Ito ho yung lang real talk lang ho yung pinag-uusapan natin dito kung meron man kayong warrant of arrest. Pero katarantaduhan magkaroon kayo ng warrant of arrest. Bakit po ha? Ano krimen ang ginawa ninyo? Di po ba? Kasi ang ini-issuean ho ng warrant is yung may ginawang krimen. Ngayon, kung sa usaping utang yan, yan, yung estafa, tsaka yung BP22. O yun po yung may criminal liability. Hindi pa lang naman ho kayo nakakapagbayad eh. Tsaka meron ho ba kayong panlilinlang na ginawa? Or meron ho ba kayong panlulokong ginawa sa kanila? Nung kayo po yung nag-a-apply, nagbigay ho ba kayo ng mga peking impormasyon, peking mga dokumento, or patalbog ba kayo ng cheque? o to, paano mag-cheque ito? Di ba? So, kalokohang malaki. Di ba? So, huwag niyo hong paniwalaan. Kasi, sa totoo lang, dapat po yung kapitan ninyo nagsabi sa inyo na, may tumawag sa akin. Nagpapakilala ng ganito. Huwag mong intindihin yun. Kasi, sabi sa akin, may warrant of arrest ka daw. Hindi naman. Dapat, dun pa lang, alam nyo na yun eh. Sinabi na nung kapitan nyo, alam niya dapat yun eh. Di ba? Kaya lang siyempre, baka naman hindi rin alam ng kapitan. Pero hindi po pwedeng hindi niya alam eh. Di ba? Kasi siya dun eh. Siya ho ang puno ng inyong barangay. Ngayon, kung ano man po mangyari, dapat nasunod siya sa batas eh. Di ba? Tsaka uma-attend siya ng siya, nagkakandak siya ng mediation eh. Di ba? So dapat alam siya sa batas. Di ba? Yun lang ho yung gusto kong Pero, sasabihin ko sa inyo na, kalokohan ho yan. Napakalaking katarantaduhan niya na, na magkakaroon kayo ng warrant. Kasi, wala naman kayong krimen na ginawa eh. Di ba? Not unless nagsubmit kayo ng peking ng dokumento, nilinlang nyo sila, or nagpatalbog kayo ng cheque, most probably, or there's a possibility na magkaroon kayo ng warrant. Pero hindi i-broadcast yan. Hindi yan itatawag doon sa kapitan nyo na, sabihin mo kay Juan de la Cruz, meron siyang warrant of arrest. Kailangan siya magpiyansa ng 2,000 pesos para hindi siya makulong. Kalokohan yun. May warrant of arrest eh. O dadagputin yun. O dadalhin nyo sa sa kung saan man siya dapat dalhin, di ba? Tapos yung kung kailan pa lang tawag dito kung kailan pa lang sasabihin ni judge kung magkano yung piyansa, hindi po pwede na sila rin na magsasabi ng piyansa. Abay, ibang klase Ang nagdi-dictate po ng piyansa judge. Bakit yung OLA magsasabi na magbayad ng 2,000? Di po ba? Kaya
medyo dito sa ano na to, naguluhan ako ng konti, pero nakita nyo naman, din-explain pa rin natin, no? Kasi kung nakausap po talaga nila yung OLA, kasi yun ho yung ano eh, diba? Yung nakausap ng kapitan ninyo, yung OLA, yun ho yung base dun sa ano, dapat yung kapitan mismo ninyo ang nagsabi sa inyo, no, huwag mo isipin yan kasi hindi naman dapat sinisiwalat o binobroadcast yung ano, yung warrant, diba? Dapat alam niya yun eh. Tsaka kung usaping utang yun, hindi naman dapat nag-i-issue ng warrant yan eh. Di po ba? Na, kung OLA lang ang nagsabi sa inyo niyan, kalukuhang malaki yun, lalo. Hindi po ba? Oh, kasi hindi, totoo to, hindi ho sinisiwalat, hindi ho binobroadcast. Ang ang warrant to pares. Dapat yan discreet. So, totoo yan, kakatukin ka sa bahay, mabubulaga ka na, isusurveillance ka pa nga yan eh. Oh, hindi ho yan basta-basta. May mga may mga pamamaraan po ng pagsiserve niyan. Hindi ho basta-basta. Ito kasing mga bugok at abusadong online lending apps na ahente, mahilig magpapanood ng pelikula. Oh, puro kayo bugok. Alamin nyo kasi batas, no? Doon ho sa nagpadala ng katanungan na yan, wala hong ano yan, hindi, diba, walang katotohanan yan, no? Doon sa warrant of arrest, no? Tapos, yung with regards naman po doon sa ano, sa pagsisira sa inyong pangalan, yun talaga ang gagawin niyang mga yan, no? Kaya nga ako, lagi ko kayong sinasabihan na kung hindi nyo naman talaga kailangan ng huwag na kayong manghiram dyan sa mga bugok at abusadong online lending apps na yan. I-build nyo po yung inyong credit standing. Sa bangko kayong manghiram. Diba? Kasi ang kagandahan po sa bangko, malaki-laki na mahihiram nyo, tapos equal part pa ang amortization. Hindi kagaya sa mga bugok at abusadong online lending apps na yan, no? Utangin ka 2,000, in 7 days, babayaran mo na. Yung 2,000, 1,000 lang ang matatanggap mo. O, diba? Tapos katakot-takot na pangaharas pa gagawin sa inyo. At di lang ho yun. Lahat ng information nyo, nanakaw pa nila. Di po ba? So, ang gawin nyo na lang ho dyan, pag-ipunan, tsaka bayaran. Di po ba? Tapos, tabi nyo yung proof of payment nyo. Ano't ano man ang gawin nila, meron kayong proof of payment na ipipresent sa kanila. Tapos, i-complain nyo ho. I-file nyo ng complaint yan sa SEC, sa NPC, DOJ, PAOK, NBI, PNP. Ngayon, pagkayan, tawag dito yung na-raid. I-presenta nyo lahat ng mga proof niyo. Tuluyan nyo. Para hindi humagaya dun sa mga na-raid na dati tapos napakawalan lang. Hindi naman natin alam kung ano nangyari. Di ba? Maging firm tayo. Kumbaga, wag natin iasa sa ibang tao. Di ba? Kasi tayo naaabuso eh. Tayo ang kailangan gumalaw. Huwag mo natin iasa sa iba kasi sino ginagawa nila yon, no? Sila Madam, best example sila Madam Gigay. Yan ho itulong na, no? Sa mga naabuso ng mga abusadong online lending apps na yan. Kasi sila din po biktima. Ngayon, syempre, para ho matuluyan yung mga yan, kailangan ng tulong ninyo. Di ho ba? Kasi kung sila lang ho, yung grupo lang nila, kakaunti lang yun eh. Diba, ilang milyon ho ang tinarantado niya mga yan. Kaya ho kayo, puntahan nyo, tuluyan nyo. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po yung makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.